So dito, ang purpose ko nito, bakit ko siya ipinapatong dyan, para ma-adapt po niya yung temperature ng tubig. Tapos ang ginagawa dyan, pag acclimation na, kukuha lang tayo ng tubig dito at unti-unti natin lalagyan ito. Kumbaga imimix lang natin. Yan, mikos-mikos lang natin yung tubig. So every 30 minutes, kuha tayo ng tubig, lalagyan mo yan dyan. Tapos itong isang oxygen, ilagay na natin dito. Yan. Yan, update ulit tayo mga kalakwatsero sa ating crayfish. Meron ulit tayong isang nanay dito na ipagpagpag. Ang laki po niya, no? Mga 4 inches, 5 inches na 4 inches siguro. Ano po? So at dito sa aking hindi na po ito nawawala ng may mga itlog. Sa kasalukuyan dyan, meron pong 4 yan. 5 may itlog yan dyan. So, eto na nga. Nakarang pa to. Ayan, kita nyo naman dito sa gilid. Ayan. So, puno-puno. At saka na po, matured na po yung nyan. Yung nandito sa unahan. Ayan, naglalakaran sila. So, kaya ipagpag na natin ito dahil matured naman na. Ayan yung mga humiwalay na. Ayan, brown na rin talaga sila. Maaaring yung nasa ilalim niyan. So, ganun po yung yung mga nasa ilalim ay talagang medyo immature siya. Kaya titingnan natin kung pwede na rin. Kasi kadalasan yung nasa ilalim, sila yung namamatay o nagiging nagiging mortality natin. So, laki na po niya, no? Okay, sige, pagpag ko na to dito. Dadamihan ko to ng tubig kasi pagpagpag baka mahilo yung eto muna siguro ang ayusin ko. Tanggalin ko muna yung mga isda kasi may mga isda siya rito kasi ang dami pa nila rito ayan yung mga nalaglag. Ayan kita ba? Ang daming dumi. Ayan Ayan yung mga nalaglag Yun, nagkumpul-kumpul So, kusa na silang bumitaw talaga. Tiningnan ko, katsinig ko kanina. Kaya kunin lang natin itong mga isda dito. Para mahuli agad yung mga isda. Butas na kasi. Yan mga kalakwatsero, kung nakita nyo kanina, ang dami niyan. So, ngayon wala nang natira. Kasi bumabalik po sila doon sa nanay. Parang kangaroo itong Kaya kailangan na talaga natin ipagpag. Basta nakita po nating matured na sila. Dati kasi nagpapagpag ako dahil sa ka-exciteran. Yung mga immature, mapula-pula pa yung mga ulo ng kanyang krillings. Medyo mamula-mula siya. So kadalasan, ang dami pong mortality. Kaya naisip natin na gawing paanuhin talaga sila, pamaturin talaga sila. Ang problema, pag hinintayan, sabi ko nung nakaraan, may video ako na hintayin natin sila na kumalas o umalis sa nanay. Pero palagay ko yung matatagalan kapag hindi po natin ito pinagpag. Kasi yung edad nila na yan, pwede na talaga silang ipagpag. Kasi magulang na kumbaga matured na po sila. Pag puro brown na. Kaya na po natin, ipagpag na po natin. Kasi ang mangyayari nga, ganyan. Pag umalis sila, bumabalik din pag nandyan pa rin yung nanay. Okay, so sige, na natin to, palabasin na natin to. Ang laki mga kalakwatsero. Laki Uy, ano to? Ito dapat malinis. Dapat mabras laki. Dapat mabras para malinis siya. Okay, laki Ay, may mga pula-pula pa rin Sige, pagpag na natin to. Sa pagpapagpag, ganyan lang po. Utay-utay lang. Yan.
Huwag lang natin silang biglain. Kaso nga, hindi pa rin talaga maiwasan ang mortality, no? Meron pa rin talaga siya. Pero wala dito, oh. Asa na yun? Ano yata? Yun, oh. Sige, ikaw pumagpag. Yan. Kaso patay, hilo ang mga, ano niya, ang kanyang mga anak. Dami, oh. Pati nanay, hilo. Ikaw ang pumagpag. Hilo ang nanay. Halungin na lang natin, ganunin na lang natin. Kaso, matigas kasi. Baka may maipit. Hindi yun dito mga kalakwatsero, yung mga iniwanan niya dito. Kasi dito nakakulong nito eh. Kinukulong namin dito kapag may ano na, may yung krillings ay nabuo na. No, dito ko na ikinukulong. Ayan, yung mga naiwan niya dito kanina oh. Wala na, ano na sila. Mapapansin natin kapag immature pa, yung hindi pa sila katulad nito, nagkukumpul-kumpulan pa, di ba? Yan, katulad niyan, nagkukumpul-kumpulan pa sila, ibig sabihin nagsasama-sama pa sila. No? So, ang gagawin naman natin mga kalakwatsero, pag dinala natin doon sa ating nurseryan, kasi iba yung tubig doon, o nasipit na, patay. Ang dami. Oh, pinatay mo yung anak mo. 2 piraso. Ay, pupukin ko ang ano mo eh, sipit mo eh. Ang ginagawa ko nito, pagka inilipat ko na sila sa nursery, doon sa aking maliit na, kinagat niya na rin yung kanyang sarili, Uy! Pag inilipat ko na ito sa, sa kanilang nursery, kailangan pa rin po ng acclimation. Ina-acclimate pa rin natin yan kasi ang tubig doon at saka tubig dito magkaiba. So yun ay maliit at dito ay malaki. So ang temperature ng tubig ay magkaiba. Kaya kailangan nating i-acclimate sila. And then ang oxygen doon, iba sa oxygen dito dahil doon ay aerator, dito yung ganitong tubig. Yan, yung ganyan. Yung source ng oxygen ko rito. Kaya so may pagkakaiba po. Kaya dapat talaga natin itong i-acclimate. Ganun po lagi ang gawin sa mga bagong pag iba ang tubig, pagkaiba ang pan, tapos iba ang tubig. Ang gawin niyo po talaga, huwag kalimutan talagang mag-acclimate ng inyong alaga para maiwasan po yung mortality o mas malaking mortality, mas maraming mamamatay. So kailangan lang po talaga ng acclimation, lagi po sa proseso natin. Lagi pong acclimation ang ating ginagawa. Basta't magkaiba ang tubig. Dito, walang problema kasi isang tubig naman to dito eh. Itong 3 pan ko na to rito, walang problema kasi isang tubig. Halimbawa, yung galing doon na pwede ng breeder. Yung galing dito na pwede ng breeder, pwede nating ilipat dito sa kwarto, sa room na to. So, agad-agad po pwede po yan kasi isang tubig lang naman yan. Walang problema. No? Maliban kung magkaiba ang tubig. So, ganun po yung ating gawin mga kalakwatsero na baguhan, no? Ako naman, baguhan din naman ako dito, pero nakailang buwan na sa amin to, mula nung November, mula nung November na kuha namin to ay 60 piraso. Namatayan na rin po kami, 32 pieces, no? So yung mga natira na yon, ito na ngayon yan. Wala na pong namatay na mga breeder. Ito ganito na sila kalalaki mula nung November na nabili. And marami na rin pong napaitlog. So dami na. Kaya kahit pa paano, mula doon sa breeder, paano mag-alaga, hanggang dito sa krillings, paano alagaan. At ngayon nga, ito yung first batch namin dyan na mayroon ng 2 inches, 2.5 inches. No? Yan, mga na to, 2 months na ito. Yeah, 2 months na yan dyan. So, titingnan natin kung gaano sila kalaki pagdating po ng 3 months. Kung pwede na bang maging breeder. 3 to 4 months. So, meron pa rin. Ito lang yung tiyagain lang po natin ng pagpag. Hanggang sa mahilo.
Hilo na yung hilo na yung nanay, oh, hindi na gumagalaw. Kanina masyado siyang malikot, oh, ngayon di na. Kaya kunti na lang. Nagkumpul-kumpulan na sila. Parang pa eh. Mahina pa eh. Adi, okay na. Yo, katulad nun, oh. Yan pula na yan, oh. Wala na yan. Mortality yan. Pero yung mga ganyan, yan, meron pang Ito sana ganito, pwede pa dapat itong ibalik eh. Itong ganito. Pwede pa silang ibalik. Pero nandito na eh. Kasi ang ginagawa ko dito mga kalakwatsero, pinababayaan ko muna sila doon sa mga kung maghapon, mamayang gabi ko sila ilagay doon. Kasi sasanayin ko rin sila dito sa aerator doon. Nilalagyan ko lang ng oxygen ito rito bago ko siya ilipat talaga. Hindi na matanggal. Hindi na matanggal. Ayan o, yung pula na yan, wala na yan. Hindi po kasi agad yan na umaalis, lalo yung malakas kumapit itong mga mga krillings, lalo yung mga nasa ilalim na yan Kasi dito kumakapit diyan sa pinakang nila. Yan. Wala na ba? Ayun, wala na. Yung isang natira na yan, wala na po yan, patayan. So kunin na natin, baka mag-cause pa ng sa kanya, sakit. Yan. Okay, so dahil na to, successful na to, wala na siyang dyan. Saan yung brush ko dito? Brushin natin para medyo malinis naman. Yan, maalis yung kanyang, pero okay naman yan. Hindi ito lang din. Ayan, so eto mga kalakwatsero, bitawan na natin dito sa Ayan bitawan na natin dito sa nila Ayan. Bitawan na natin. Ganyan po siya kalaki. Mga 5 inches. 5 inches. Dito sa breeder room natin. Yan yung breeder nila, breeder room. So, ito na yung kabuuan mga kalakwatsero, Siguro, more or less, 300 pieces. Ang ating pong krillings na nakuha doon sa isang breeder. More or less, 300 pieces po yan. Sige, ilipat natin doon sa kabila. Okay, doon sa nursery, pakita ko naman sa inyo yung nursery, doon sa mga bagong hindi pa po nakakapanood ng aking mga video ma-upload. Bawasan lang po natin ito ng tubig dahil sobrang dami. Pero pagka nagkumpul-kumpulan yan sila, bigyan natin ng oxygen. Kasi yung nanay niyan, kung makikita natin yung pinakita kong sa tiyan, yung parang plastic dito sa tiyan. Habang nandoon sila sa loob ng tiyan ng nanay, nakakumpul-kumpul sila sa tiyan na ganyan. Yung po parang plastic, gumaganon lagi yon, binibigyan sila ng oxygen. Yan, gumaganyan lagi. Sige, ang ganon. Yun na po trabaho nun. Kaya bigyan natin ng oxygen to, lipat na natin doon. Tara. Ayun. Yun. Ito yung aming nursery. Okay, so ang ginagawa ko dito, ipapatong ko lang siya dyan, okay, para masanay siya sa tubig. Yun, may malalaki na dito mga kalakwatsero. Ayusin natin yan. So dito, ang purpose ko nito, bakit ko siya ipinapatong dyan? Para ma-adapt po niya yung temperature ng tubig. Tapos ang ginagawa dyan, pag acclimation na, kukuha lang tayo ng tubig dito at unti-unti natin lalagyan ito. Kumbaga imimix lang natin. Yan, mikos-mikos lang natin yung tubig. So every 30 minutes, kuha tayo ng tubig, lalagyan mo yan dyan. Tapos, itong isang oxygen, ilagay na natin dito. Yan. Para magkaroon na sila ng oxygen. Yan. So, meron na sila ngayong oxygen. So, every 30 minutes, ang gagawin ko naman, maglalagay ako ng kaunting tubig. Ganyan lang karami, unti-unti lang. May isda. Yan. Unti-unti lang, mga ganyan-ganyan lang karami. Tapos, i-ano mo doon.
ilagay mo doon. So sa malalaking sa malalaki pong breeder natin ganon din yung gagawin. Basta pag sinabing acclimation, ito yung proseso. No, yung mga may bagong mga bibili pa lang ng breeder. So galing po doon sa original na na pinagmulan, 'di ba walang tubig 'yan. Nakalagay lang sa isang plastic. Styro ang tawag dito. Yung basta plastic. No, so wala siyang tubig. Ang gagawin nyo, huwag nyo muna talagang tutubigan kung wala pong instruction sa inyo yung pinagkunan ninyo. Okay, so huwag nyo muna tutubigan. Ilagay sa isang ganito, okay, isang Tupperware na walang tubig. Tapos ipatong nyo po agad doon sa ibabaw ng tubig ng inyong pond. Ipapatong nyo ganyan, katulad nito. Mula dyan, unti-unti, patak-patak lang muna kasi iba ang sitwasyon nun at saka ito. Patak-patak lang po talaga ang tubig, ganun lang, kunti-kunti lang. Papatakan nyo lang yung likod ng crayfish. Unti-unti lang, patak-patak, tiyaga-tiyaga. Hanggang sa umabot po na magkaroon na po siya ng tubig. O, kapag nagkaroon na siya ng tubig, siguro mga 1 oras, 2 oras, pwede niyo na silang bitawan. Pero mas maganda nga para sa akin, tagalan pa. No? Mas matagal siya doon na naka-acclimate, mas maiiwasan po ninyo yung mortality. Okay? So yun lang mga kalakwatsero. Sa mga hindi pa po, kung nakaabot ka sa dulo ng video ito, hindi ka pa nakapang-subscribe, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe. Pakisupport naman po sa aking munting channel. At syempre, salamat din sa hindi mo pag-skip ng ads. So hindi ka ba nag-skip? Ayan. So paki-like and share na rin po sa mga kaibigan ninyo, sa mga kalakwatsero natin na ganito po yung actually ang ating content tungkol po sa crayfish at backyard farming tayo. Ito, no? Yan, mga backyard lang po, iba-ibang po 'yan, no? Sa susunod, backyard farming and crayfish po ang ating pong content ngayon. Okay, so yun lang mga kalakwatsero. God bless po. Salamat. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta. And shout out po sa inyong lahat. God bless and bye-bye.